Pag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibleng epekto sa ekonomiya ng panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage. At pangamba naman ng ilang grupo, posibleng magmahal lalo na ang bilihin na makaapekto kahit sa mga walang dagdag sahod. Saksi si JP Soriano. Sa nakaraang 6 na administrasyon, di pa lumalagpas ng 200 pesos ang kabuuang aumento sa arawang minimum wage sa Metro Manila. Kaya ang 200 pesos na panukalang minimum wage hike na pumasa sa Kamara sa ikatlong pagbasa kahapon, inaabangan ng mga minimum wage earner gaya ni Jerry. Mahigpit sir, hindi kaya. Hindi kaya i-budget. Halos mangutang ka pa sa iba para lang makatustos sa kwan. Para maisabatas, kailangang pag-isahin sa Bicameral Conference Committee ang mga bersyon ng Kamara at Senado. Nauna nang nagpasa ang Senado ng 100 pesos na minimum wage hike. Mas mabilis naman kung i-adapt na lang ng isa sa kanila ang panukala ng kabilang kapulungan para maidiretso na kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa susunod na linggo na mag-a-adjourn ang 19th Congress. Alinlangan si Senate Committee on Labor Chairman Joel Villanueva kung ang House version ang i-adopt. Baka raw i-veto ito ng Pangulo at hindi matuloy. For us, we still believe na yung 100 is most convenient and practical. Para kay Deputy Speaker Democrito Mendoza ng TUCP Party List, the higher, the better. Pero para sa mga negosyante at namumuhunan, pwedeng bumilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin, umatras ang mga mamumuhunan at magsara ang maliliit na negosyo na di kayang magbigay ng dagdag sahod. Tataas yung presyo nila. Kung hindi na kayang bilhin yung presyo nila, magbabawas ng tao. Pag nagbawas ng tao at hindi pa rin kaya, magsasara. Wala na tayong magagawa. Pipilitin natin dagdag na lang ng magdagdag tayo ng sales. Kung hindi, magkuha tayo ng ibang items. Tingin din ng Makati Business Club, ang pinagtutuunan dapat ibaba ang presyo ng bilihin, lalo na ang pagkain. Hindi raw sila tutol sa pagkataas ng sahod, pero dapat daw ipaubaya ang usapin sa mga regional wage board na pinag-aaralan ang cost of living sa isang lugar. Ayon naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang mga nasa formal sector lang ang makikinabang sa aumento sa sahod. Pero ang dagdag presyo sa bilihin na posibleng idulot nito, mararamdaman din nila at ng mga manggagawa sa informal sector. Ayon sa Malacanang, pag-aaralan ng Pangulo ang panukala. Nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Sana matuloy na para at least kahit paano malaking bagay sa amin yun na manggagawa. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.